ekonomiya ng Rusya ay tulad ng leader nito. Maliit, mahina, at nagpapanggap na superpower. Pero ngayon, parang napapaligiran na si Vladimir Putin. Nauubusan na talaga ng pera ang gobyerno ng Rusya. Solusyon nila ay desperadong pagbabalik sa taktika ng Soviet. Kinukuha ang yaman mula sa sariling mayayaman. Dahil sa pinakamababang presyo ng krudong langis mula nang magsimula ang pananakop at sobrang murang bentahan ng langis ng Rusya. Nalulugi na ang Kremlin. Kaya, para pondohan ang 150 bilyong budget ng militar, ginagawa ni Putin ang ginagawa ng mga diktador sa krisis. Kinukumpiska ang bilyon-bilyong yaman ng sariling mga oligarko. Tinawag ng mga Ruso na simula ng katapusan ito ng mga ministro ng depensa at matataas na opisyal. Iyan ay dahil ang hakbang na ito ay dulot ng takot sa pagbagsak ng ekonomiya ng estado na maaaring magdulot ng malawakang pagkawala ng trabaho at revolusyon. Habang bumabagsak ang ekonomiya ng estado, nanganganib mawasak ang pananalapi ng mga mamamayan. Ang sariling pamilya ni Putin ay patuloy pa ring yumayaman kasama ang kanyang pamangkin. Nakakakatanggap lang ng 50 bilyong rubles mula sa pera ng estado. Samantala, ang sinumang Ruso na bumatikos sa digmaan ay ipinapadala sa gulag. Kaya naman maraming aktivista sa Rusya ang basta na lang umaalis ng bansa ngayon. Habang nangyayari ito, sinasabi ni Putin na nilalabanan niya ang digmaang ito para protektahan ang mga Ruso. Kaya simulan natin sa umpisa. Ang ekonomiya ng Rusya ay nahaharap sa matinding kakulangan ng pera. Malaking problema yan para sa isang tulad ni Putin dahil mahigit 50% ng mga manggagawang Ruso ay talagang nagtatrabaho sa gobyerno. Ibig sabihin, kapag naubusan ng pera ang kanyang gobyerno, mawawalan ng trabaho ang mga tao. At napakagandang recipe yan para sa isang revolusyon. Ngayon, hindi ko sinasabi yan. Iyan ay sinasabi ng mga kilalang ekonomista ng Rusya na hayagang binabanggit ito habang naninirahan sa loob ng Rusya. Malaking panganib yan, kaya makinig ka ng mabuti. Pwede itong gawin kung gugustuhin. Halimbawa, ayon sa alam natin sa Saudi Arabia, sinasabi nilang kaya nilang dagdagan agad ang produksyon sa loob ng 2 linggo. At kaya naman sa pangkalahatan kung gusto ng India na itigil ang pagbili mula sa Russia, magagawa nila ito. Ibig sabihin, may ibang pwedeng mag-alok nito. Posibleng mas mahal pero posible pa rin. Ngayon, sinusuri ng India kung mas malaki ang gastos nila sa mas mahal na langis kaysa sa langis ng Russia na mas maliit ang diskwento. Pero kung gaano naman ang matitipid nila sa mas mababang gastos sa pagpapadala kapag galing sa United States of America ang supply, kailangan pa itong kalkulahin. Hindi ito mabilis na proseso, pero gagawin din ito. Depende rito, tatanggap ng tagubilin ang mga Indian State Refinery kung bibili sila ng langis mula Russia. Mukhang posible na makatanggap sila ng tagubilin na huwag bumili. Mali rin ang 250 bilyon na numerong binanggit mo, hindi rin nila matatanggap yon. Pero ang ibig sabihin nito ay pumapasok ang Russia sa isang situation ng malungkot na pagbagsak ng kita ng estado. Dapat maintindihan ng mga tao na hindi nila alam kung paano nakaayos ang ekonomiya ng Russia kahit sinasabi nilang, ay kita ng estado, ano naman sa akin? Ang ekonomiya ng Russia ay ekonomiya ng estado. Bigyan natin ulit ng ilang numero ang mga tao kasi hindi naman palaging naiintindihan ito ng lahat. Magsimula tayo sa simpleng katotohanan na sa Russia, mahigit 50% ng mga nagtatrabaho ay nagtatrabaho para sa estado. Mga empleyado sila ng gobyerno na nagtatrabaho sa pampublikong sektor at ang sahod nila ay nakadepende kung may pondo ang Ministry of Finance. Sunod, sa Russia, mga guro, seguridad at militar. Siyempre, ito ang pinakakaraniwang profession sa Russia. Kaya ano ang hindi nakadepende sa budget? Unlike ang mga cashier, kargador at driver ay hindi nakadepende sa budget. Oo, ang mga cashier sa Pyatrochka, pero nakadepende rin sila kung may budget. May pera ang empleyado para pumunta at bumili doon. Kung wala silang pera, ang mga taong nasa karaniwang profession ay walang trabaho. Sunod, may isang interesanteng paksa sa Rusya. Gaano kalaki ang bahagi ng estado sa kabuuang ekonomiya? Ibig sabihin, gaano kalaki ang ambag ng sektor ng estado sa gross domestic product ng Rusya? Matagal nang pinagtatalunan ang paksang ito sa loob ng maraming taon. Kinuwenta ng Institute of National Economy na 50% ng gross domestic product ang napupunta sa pambansang budget at sektor ng estado. Ang pinakamataas na bilang ay mula mismo sa accounts chamber sa ilalim ni Stepashin. Pagkatapos, binigay nila ang 70% o 50%. Dapat maintindihan na kung bumaba ang kita ng budget, hindi lang ito problema ng Ministry of Finance, kundi problema ito ng buong ekonomiya. Mga problema sa buong ekonomiya ng Rusya. Mahalagang tandaan na nangyayari ito habang bumababa ang presyo ng langis. Sa oras ng pagre-record na ito,
Ang krudong langis ay nagkakahalaga ng humigit kumulang dolyar. 60 kada bariles. Ito na ang pinakamababa o siguro halos pinakamababang presyo ng langis mula nang magsimula ang pananakop. At huwag nating kalimutan, ito ay krudong langis. Ang langis mula sa Rusya ay talagang mas mababa pa ang presyo kumpara sa krudong langis. Ang Rusya ang may pinakamaraming parusa sa buong mundo. Ibig sabihin, ang kahit anong bansa na gustong akuin ang panganib ng pagbili ng langis na may parusa, kailangan nila ng kaunting insentibo para tanggapin ang panganib na iyon. Ibig sabihin niyan, may diskwento. Ayon sa datos, ibinebenta ang langis ng Rusya sa dolyar. 54 kada bariles may dolyar. 6 diskwento kumpara sa ibang langis. Hindi pa kasama rito na sa ilang pantalan, mas mababa pa ang presyo ng langis ng Rusya dahil sa price cap ng Europa na 47 kada bariles. Malaki ang epekto nito dahil ayon sa eksperto, kailangan ng Rusya ng 45 dolyar kada bariles para kumita. Kaya kapag bumaba pa ang presyo, malulugi sila. Lugi ang Rusya sa pagbebenta ng langis dahil mas mataas ang gastos nila kaysa kita. Siyempre, ayaw yan ni Putin. Kasi alam mo na, kapos siya sa pera. Kaya kamakailan, pinaandar niya ang Russian printing press para matakpan ang butas sa badyet. Sa kasamaang palad, lalo pang lumalaki ang butas araw-araw. Inaasahang gagastos si Putin ng halos dolyar 150 bilyon sa 2,000 at 26 para lang sa militar niya. Kaya kung kulang ang pag-imprenta ng pera, kailangan niyang kumuha nito sa ibang paraan. Ayaw niyang magkautang sa mga may hawak na baril o sa kanyang mga sundalo. Kaya't tinatalikuran na ni Putin ang sarili niyang mga kaibigan at ministro. Tingnan mo ang mga balitang lumalabas mula sa Rusya nitong mga nakaraang linggo. At marami ito. Kinumpiska niya ang multi-bilyong dolyar na food holding business mula sa isang oligarkang Ruso. Sigurado akong malaking cash flow ang makukuha niya doon. Kinuha na rin niya ang kalahating bilyong rubles mula sa isang chief personnel officer ng Ministry of Defense. Inaresto rin niya ang Deputy Defense Minister ng Ministry of Defense na di umano'y nagnakaw ng 4 bilyon kay Putin. Siyempre, iyon ay di umano lang. Inaresto rin niya ang hepe ng Deposit Insurance Agency dahil sa 4 bilyon, isang regional head para sa kalahating bilyong rubles, at ang pinuno ng Ministry of Internal Affairs. Sa huli, inaresto rin niya ang isang leader ng Pioneers, ang organisasyong siya ang nagtatag, at ngayon, inaaresto niya ang pinunong iyon. Lahat ng ito ay dahil kailangan niya ang pera na ninakaw ng mga taong ito mula sa publiko ng Russia. Tulad ng nakikita mo, marami ito, at mas bumibilis pa ang mga ulat nitong mga linggo. Pero habang ginagawa niya ito sa mga kaibigan niya, lalo namang yumayaman ang pamilya niya. Ang pamangkin ni Putin ay nakatanggap lang ng panibagong 50 bilyong rubles mula sa badyet ng gobyerno dahil lang ipinagtatanggol niya ang inang bayan. Ngayon, ano sa tingin mo ang ginagawa ni Putin para tulungan ang mga karaniwang Ruso? Kasi talagang nahihirapan ngayon ang mga pamilyang Ruso. Bumaba na sa 8 taong pinakamababa ang ipon nila ayon sa Bangko Sentral ng Rusya. Kung sinasabi na nila ito sa publiko, siguro mas malala pa talaga ang sitwasyon sa totoong buhay. Mahalaga ring tandaan na nangyayari ito sa panahong ang implasyon sa Rusya ay hindi na makontrol sa loob ng huling 3 taon. Ibig sabihin nito, mas kaunti ang naiipon ng mga Ruso at bukod pa doon, ang perang naiipon nila ay mas mababa pa ang halaga. Kapag may nagrereklamo tungkol sa digmaan at lahat ng ito, alam mo na ang nangyayari. Kung gusto nyo ng pahiwatig, tandaan nyo na idolo ni Putin si Stalin, isang tagagupit ng buhok mula St. Petersburg, ang hinatulan ng 5 taon at 2 buwan sa kulungan dahil sa pagpapakalat ng pekeng impormasyon tungkol sa hukbong sandatahan ng Russia. Ano itong pekeng impormasyon? Itatanong mo? Ganito kasi, nagbahagi lang siya ng isang post sa kanyang kapitbahay tungkol sa isang sundalong Russian na pumatay ng isang bilanggo na Ukrainian. Sa kahit anong normal na bansa, ituturing itong krimen sa digmaan at mapaparusahan ang sundalo dahil doon. Sa Rusya, ang nagbubunyag ng krimen sa digmaan ang pinarurusahan. Pero ito ang huling mensahe niya bago siya ipadala sa gulag. Pakinggan ninyo. Balang araw tatawagin ng mga susunod na henerasyon ng ilan sa atin bilang mahihinang henerasyon. Una, mapagpakumbaba nating hinayaan na milyon-milyon sa atin ang mapatay, tapos maingat pa nating inalagaan ang mga pumatay sa atin sa kanilang maginhawang pagtanda. Si Anna Alexandrova, 47 tagagupit ng buhok mula Leningrad, ay hinatulang makulong ng 5 taon at 2 buwan dahil sa pagpapakalat ng maling balita tungkol sa hukbong Ruso. Isinumbong siya ng isang kapitbahay.
Sinasabing mas palakaibigan siya. Kaibigan namin siya dati hanggang Nobyembre 2022. Sa totoo, tutol na siya noon sa mga polisiya ng Pangulo at bansa. Naghahanda siyang umalis papuntang Turkey at nag-aaral ng Turkish. Nag-aaral siya ng Turkish para sa pagpunta sa Turkey. Napatunayan ng korte na si Alexandrova ay nagkasala sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa hukbong sandatahan dahil sa galit sa politika. Nagpost si Ana ng tungkol sa digmaan gamit anonymous accounts. Ipinadala niya sa akin ang iba't ibang uri ng impormasyon. Pinapadala niya ako sa WhatsApp ng impormasyon na sumisira sa reputation ng sandatahang lakas ng Russia. May mga bangkay ng napunit na sundalo. Napaka-negatibo ang lugar para sa akin. Negatibo talaga ito para sa akin sa huli. Ang sentensya ni Alexandrova ay batay sa isang insidente lamang, isang post tungkol sa isang pugot na bilanggo na Ukrainian na inilathala sa pahina ni Irochka Sergeyev ayon dito. Naglabas ang Radical Z channel ng bagong video ng brutal na pagbitay sa isang Ukrainian na bihag ng digmaan. Ganito ang walang saysay na kalupitan sa mundong Ruso. Inaresto si Ana noong Nobyembre 2023. Inanunsyo ang sentensya niya noong Abril 2025. Umapela si Ana, pero noong Nobyembre 6 hindi binago ng korte ng St. Petersburg ang sentensya. Huwes, palayain mo ako. Alam ko na ang lahat at uuwi na ako sa ilalim ng tanikala at rehas. Magsusulat sana ako ng mga tula tungkol sa ibang bagay bukod dito, ngunit dito ay walang bukang liwayway, walang liwanag, walang pag-iral sa likod ng materya. Nakita ko na ang lahat, nalaman ko na ang lahat. Itong malamig na katawan na nakagapos ay ako. Naalala niyo ba yung Russian singer na pinag-usapan natin dati? Si Diana Longnivo, siya ang kumakanta sa St. Petersburg Square. Nananawagan ng pagbagsak ni Putin. Sa madaling salita, ang kantang Swan Lake na laging tinutugtog ng mga Russian kapag may masamang balita sa Soviet Union. Kakapalaya lang niya mula sa kulungan matapos siyang makulong ng 2 beses. Yung una, nakulong siya ng 2 linggo dahil nilabag niya ang curfew. Yun ang batas na ginamit nila. Pero paglabas niya, nakita namin na may mga pulis na naghihintay sa kanya sa labas mismo ng kulungan at inaresto na naman siya at dinala ulit sa korte. At ngayon, ibang kaso naman ang isinampa sa kanya. Tapos ibinalik na naman siya sa kulungan. Buti na lang, nakalabas siya pagkatapos ng sentensya niya sa kulungan. Bago pa siya muling maaresto ng mga pulis, umalis siya ng bansa. Napagtanto niya, naggawa-gawa lang ng mga pulis ang mga kaso laban sa kanya dahil lang sa pagkanta niya ng awit na tumutulig sa kay Putin. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na sinabi ni Putin na sinimulan niya ang digmaang ito para protektahan ang mga Ruso. Habang nangyayari ito, totoo, kailangan pang umalis ng mga Ruso sa bansa para lang mamuhay ng payapa. Pero kahit ganoon, hindi talaga gusto ni Putin ang kantang ito. Kaya heto na naman, pakinggan ninyo. Ayoko talaga ng ugaling to. Para sa akin ito. Hindi ko gusto ito. Para sa akin, negatibo ito. Para sa akin ito. Hindi ko talaga gusto ito kahit kailan. Hindi ko gusto ito lahat. Hindi ko lang talaga gusto ito. Hindi ko gusto ito. Ako, Ito sa... Hindi ko ito ako. Hindi ko gusto ito lahat. Hindi ko lang ito. Hindi ko lang talaga gusto ito. Ako. isa sa problema sa paggawa ng ganitong video, kahit maraming drone strike, ay wala namang nasasaktan. Kahit sundalong Ruso. Sa video, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming content. Sa katunayan, noong nakaraang linggo, 4 sa aming mga video ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strikes o frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang realidad ng makabagong digmaan na nilalabanan at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang maipakita ito kaya inilunsad namin ang aming plataforma, Basics Insider. Gawa namin ito mula umpisa, kaya wala kaming limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang mga drone strike namin. Hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha namin sa frontline. At hindi rin namin kailangang i-blur ang mga base ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Dahil dito, di na namin kailangang i-censor ang sarili kahit di gusto ng advertisers ang mga usapan namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong coverage at gusto mong mapanood ang videos namin na walang censorship at may bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. I-click ang link sa description o iscan ang QR code sa screen. Sa pagsali mo, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at pati na rin ang lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel, kaya salamat.
Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.